Dili, hospital talaga to. Hindi na idinaan sa pakiusap ng LTO ang naging gawi ng ilang riders sa Boss Ironman Mindanao Cup 2026. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, formal na silang maglalabas ng show cause order laban sa BMW Owners Society of Safe Riders o BOSS upang pagpaliwanagin sa ginanap na event sa General Santos City mula Enero 31 hanggang Pebrero 1. Ito'y matapos kumalat sa social media ang mga video at ulat ng mga aksidente. Sa ilalim ng Republic Act No. 4136, obligasyon ng mga organizer na tiyakin ang kaligtasan ng publiko, isang bagay na tila nakalimutan umano sa gitna ng event. Paliwanag ng LTO, posibleng may mga paglabag sa naturang event tulad ng overspeeding, paggamit ng hindi autorisadong accessories, illegal na blinkers, hindi paghinto sa red light at hindi pagsunod sa traffic signs na nagdulot ng ilang banggaan sa pagitan ng mga kalahok at sibilyang sasakyan. Ang pinakatrahedya, 2 ang kumpirmadong patay sa mga insidenteng naganap sa Kibawe, Bukidnon. Kabilang sa mga nasawi ay isang 46 anyos na rider na kalahok sa event at isang 7 taong gulang na bata, habang hindi bababa sa 12 katao ang naiulat na sugatan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao habang isinasagawa ang endurance challenge. Galit din si Kidapawan City Mayor Paulo Evangelista laban sa itinuturing niyang VIP culture sa kalsada. Giit ng alkalde, kahit gaano pa kamahal ang motor, hindi ito pasaporte para labagin ang batas trapiko. Dahil dito, ban na ang endurance challenge sa Kidapawan sa mga susunod na taon. Iginit naman ni LTO Chief Lacanilao, pananagutin ang mga responsable at hindi maaring isantabi ang kaligtasan at pagsunod sa batas trapiko. Sa panig naman ng grupong BOSS, naglabas na sila ng pahayag sa Facebook kung saan tiniyak ang kanilang pakikidalamhati sa pamilya ng mga biktima. Depensa nila, dumaan sila sa masusing koordinasyon sa LTO, PNP at mga LGU bago ang takbo. Isinagawa rin umano ito sa loob ng 2 araw na may mandatory rest stop, group riding, insurance coverage at GPS tracking upang maiwasan ang panganib. Gayunman, sa kabilaan nila ng kanilang paghanda, hindi maiiwasan ang mga panganib sa ganitong uri ng aktibidad, kaya't nangako silang rerepasuhin ang kanilang mga safety protocol at makikipagtulungan sa mga otoridad. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Hindi raw minamasama ng Department of Justice o DOJ ang paghahay ng depensa ng isang omnibus motion to quash sa warrant of arrest na inilabas ng Laguna Court laban sa negosyanteng si Atong ang kaugnay ng missing Sabongeros case. Ang nasabing motion ay tugon ng kampo ni Ang sa warrant na inisyo nitong Enero 13 dahil sa katuwirang inilabas ito ng korte nang may pagmamadali at batay sa incomplete information mula sa DOJ para sa pagtukoy ng probable cause. Ayon sa lead counsel ni Ang na sa Attorney Gabriel Villarreal, pinayuhan niya ang negosyante na huwag munang sumuko hanggat hindi nauubos ang lahat ng legal na remedyo. Ayon naman kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, ito ay bahagi lamang ng legal na remedyo ng kabilang panig. Pero tiwalang ehensya na matibay ang kanilang inihaing kaso para mapanagot ang negosyante sa pagkawala ng mga sabongero. Suportado anya ng matitibay na ebidensya ang mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention. These are remedies ng counsel nila, di ba? Motion to quash, all of this, but definitely the position of the Department of Justice, our case is good. It's based on solid evidence. So we trust yung yung process that we underwent to, and that at the end of this we will be able to seek the justice we. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng mga law enforcement agency, partikular na ang Criminal Investigation and Detection Group para sa pangangalap ng impormasyon sa kinaroroonan ni Ang matapos itong ituring na #1 most wanted sa bansa. Nag-alok na rin ang Department of the Interior and Local Government ng 10 milyong pisong pabuya para sa ikatuturo ng kanyang lokasyon. Batay sa impormasyon ng gobyerno, hindi pa nakakalabas ang bansang negosyante sa kabila ng paghahanap sa kanya sa iba't ibang rehiyon tulad ng Metro Manila, Central Luzon at Bicol. Inihanda na rin ng Bureau of Jail Management and Penology ang 3 pasilidad sa Laguna at Batangas kung sakaling tuluyang madakip ang negosyante. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.